Mga ka-Republic, tinanghal na MVP si Japit Aguilar sa All-Star Game sa Candon, Ilocos Sur. Isang patunay na kahit nagkakaedad na ang Ginebra Bigman ay kaya pa rin niyang makipagsabayan sa mga PBA stars. Samantala, kinontra ng isa pang All-Star player ang maugong na balitang paborito ang kanilang team na mananalo ng championship sa paparating na Commissioner's Cup dahil mayroon silang import na 7'3". Sinabi ni Calvin Oftana, hindi garantiya na may hahatid ni Bolbol sa kampyonato ang Tok and Tex. Depende pa rin daw kung makaka-adapt ang former NBA player sa sistema ng tropang 5G at kung makakaya nito ang physicality sa PBA. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, hindi talaga seryoso ang laro sa All-Star Game, pero isang karangalan pa rin para sa mga player na mapasama sa okasyong ito. Sa isang larong napuno ng katuwaan at saya, tinanghal na MVP si Japit Aguilar. Pangatlong All-Star MVP award ito ng Ginebra Bigman, ngunit unang solo award niya. Noong 2019 at 2024 All-Star Editions ay nanalo rin siyang MVP, ngunit kahati niya sa award sina Arwin Santos at Robert Bolick, respectively. Ito ang pansampung All-Star Game appearance ni Japit Aguilar at nag-set siya ng PBA record bilang oldest All-Star MVP. 39 years old na ang Ginebra Bigman. Balik Maynila na ang mga players at mga PBA official. Sa March 11, magbubukas ang Commissioner's Cup kung saan magbabanggaan ang mga higanting import. Nagpatupad ng no height restriction for import ang PBA, kaya naman sinamantala ito ng mga kupunan upang humanap ng mga higante. Pinakamatangkad ang 7'3" na si Bolbol ng Tok and Tex. 7'6" si Samuel Diguara, ngunit sa pagsisimula ng Commissioner's Cup ay standby import lang muna siya ng Macau Blackbirds. Si Tony Michel na dating naglaro bilang NLEX import ang unang ipaparada ng guest team. Samantala, na-interview rin ng media si Calvin Oftana sa Candon, Ilocos Sur at dito nagpahayag ng tempered expectation sa balibalitang Tok and Tex ang team to beat ngayong Commissioner's Cup dahil daw sa pagkakaroon nila ng 7'3" former NBA player na si Bolbol. Sabi ng Tok and Tex sniper, hindi raw garantiya ang tangkad para makuha ang corona. Ang tropang 5G ang defending champion ngayong Commissioner's Cup. Tempered ang expectation ni Calvin Oftana dahil alam niyang ang basketball ay laro ng chemistry, hindi labanan ng sukat o height. Nabanggit din ni Calvin na riyan daw ang SMB, Converge, Meralco at Ginebra na alam daw niyang magiging mahigpit nilang kalaban. Hindi porket matangkad ang import nyo, sure na dugtong ng veteran TNT forward. Pagdating daw sa laro, iba na ang mindset nun, lahat gustong manalo. Hindi niya direktang masabi kung nasa kondisyon na si Bolbol, pero sabi raw ng kanya mga kakampi, mukhang wala pa raw ito sa kondisyon. Good thing, sa March 20 pa ang unang laro ng Tok and Tex sa conference na ito. Kung totoo ang report ni Homer Saison sa kanyang column sa spin.ph, $120,000 a month ang kontratang ibinigay ng Tok and Tex kay Bolbol. Halos 7 milyong piso yan buwan-buwan pag kinonvert mo sa peso natin. At ang balita pa, 5 buwang sweldo ang magiging bonus nito kung magcha-champion ang TNT. Napakalaking kayamanan para sa former NBA player. Nakikita siya ng ganito kalaking halaga habang naghihintay na muli siyang mapagbuksan ng pinto sa NBA. Ngunit ang ganitong kalaking sweldo ay may kaakibat ding pressure at mataas na expectation. Para sa mga fans ng Tok and Tex, championship or bust, wala nang rason para matalo dahil nasa kanila ang pinakamahal at pinakamatangkad na import sa kasaysayan ng liga. Kaya naman bawat galaw ni Bolbol ay babantayan mula sa kanyang footwork at stamina. Kaya ba niyang tumakbo ng 40 minutes sa mainit na laro sa PBA? Kaya ba niyang makipagbalyahan sa mga pisikal na import ng ibang team? Kaya ba niya ang dunggol ni Junmar Fajardo, Brandon Bates at Bio Berga?
Sabi nga ni Calvin Oftana, hindi sapat ang tangkad. Kailangan may kasamang puso at dedikasyon para makuha ang respeto ng mga Pinoy fans. Kapalit ng $120,000 a month, malaki ang pressure sa balikat ni Bolbol. Hindi lang rebounds at blocks ang hihingin sa kanya ng management ng TNT. Kailangan niyang patunayan na kaya niyang dalhin sa kampyonato ang talk and text katulad ng nagawa ni Randy Hollis Jefferson. Sa laki ng investment na itinaya sa kanya ng management, hindi siya pwedeng maging average player lang. Dahil sa bawat mintis na tira o bawat pagkakamali, siguradong mababanggit ang usaping pera. Ito ang tinatawag nating high-stakes basketball. Kung sa NBA ay bench player ka lang, dito sa PBA, siya ang inaasahang magsasalba sa bawat laro ng kanilang kupunan. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Norman Flores. Salamat sa laging panonood, idol. Lagi kang nariyan, bagamat hindi ko nakikita kung minsan ang pangalan mo. Jay Balmores, shoutout din sa iyo. Good afternoon, idol. Sabi niya, at sa iyo rin, shoutout Borlagatan Donald. Mula naman ito sa Singapore. Salamat sa laging panonood, idol. At sa iyo rin, Rami Mule TV. Oo nga, wag pagkaitan si Greg, sabi niya. At sa iyo rin, shout out Jane Soriano Gonzales. Mahirap daw talaga pag may pinapaboran ang commissioner. At sa iyo rin, shout out Ray Arabit. Sana mag-move on na ang PBA Board of Governors, sabi niya. At sa iyo rin, shout out Daniel De Asis. Mahina raw naman si Bolbol, sabi niya. At sa iyo rin, shout out Philip Mejia. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.